Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan. Akala mga paninira ay magtutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, anong una po, nandyan si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 67 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 49 na mga comments. Name na user or Nemi Hasigawa. Meron siyang 48 na mga comments. Nandiyan rin po si Ana Corduba. Meron siyang 36 na mga comments. And also ang name na user or Linda Abonita. Meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Eva Narita na nandyan sa Japan. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Also mga kababayan ko, i-greet po natin syempre ating po mga suki, mga early birds at nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Nonita Balala Otig at saka ang kanyang husband na si Justo Otig. Kasama rin po natin si Joseph Jojo Lopez. Nandyan po si Flaviana Abila, I am Dar, Lynn Gonzalez. Nandiyan po si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. I-greet po natin si Sarah Brightman Vlog, Margie Yadao, Cry. Nandiyan po si Mauricia Talita, Los Romero, Noel Narcida, Nita Vitonio, at saka nandiyan rin po si Antonio Payos. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita si Sir Ivan na magamit ho natin ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampong mga fake news peddlers. At siyempre, sila po ay ating kukurtin araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kababayan ko, kahapon nakagulo talaga sa doon sa KOGC. Saka ngayong araw, it's a very good news mga kababayan since yesterday evening. Kasi nga, meron pong nangyari doon sa KOGC na konfirmado mga kababayan, di ba si Kibuloy, sabi na sumuko daw eh. Sabi ho ng taga KOGC, sumuko daw. Pero ano bang pagkakaiba sa nahuli at saka sa sumuko mga kababayan? Pero ang gusto kasing ipapalabas dito ng taga KOGC, lalo na ang kanilang mga anchors, mga vloggers, mga membro, gusto lang nahuli na sumuko ng mga kababayan. At hindi na sumuko sa PNP or kay General Torre, kundi pinili daw
ni Kibuloy doon sumuko sa ISAF o sa ating kasundaluhan mga kabayan. Pinili daw ni Kibuloy doon susuko para daw hindi siya i-hand over or i-surrender doon sa US. Before po tayo mag-start, siyempre palapakan muna natin ate pong mga mahigiting po matatapang na mga PNP personnels at saka kasama po nila yung AFP mga kabayan. Sa PNP, ito po ay pinangunahan po ni General Torre at saka pasalamatan po natin si Secretary Abalos at saka yung buong hanay po ng AFP mga kabayan. Sa hindi po nakakalam, ito kasing isinagawa po nila na manhunt operation dyan po kay Kibuloy mga kabayan. Ito po ay joint venture ng PNP at saka ng AFP. Pero hindi kasi ito alam ng taga KOGC mga kabayan. Since the beginning, nandyan na po yung AFP. So yung mga ipinadala na mga membro po ng AFP mga kabayan, yung ISAF, yung mga intel ho nila, kasama na ho yun, first day pa lang po sa pag-serve ho nila ng warrant of arrest doon kay Kibuloy sa loob po ng KOGC Kumpan mga kabayan. Ngayon, ang nakakatawa naman kasi, Itong mga membro po ng KOGC mga kabayan, di ba yesterday, kasi nga hindi pa nila alam na around 5:30 in the evening, yun kasi pala ang time na nahuli na or sabi na sumuko daw si Kibuloy doon sa ISAF. So hindi po alam po ng KOGC members, di ba kung nakita ho natin sa live po doon kay Banat Bay, at saka ang gumamit po sa account ni Banat Bay, yun pong si Jay Guevara, yung na nakita natin doon na tuwang-tuwa ang KOGC members, lahat sila, tuwang-tuwa sila kasi nga nakita ho nila yung mga kapulisan natin nagsilabasa na po sa KOGC compound. 'Di ba nakita ho natin sa live, nagbunyi nga sila talagang happy sila mga kabayan kasi hindi nila alam nung time na yon na kaya pala naglabasan na po unti-unti ang ating kapulisan kasi nga nahuli na po si Kibuloy. That is around ang vlog po ni Jay Guevara, if not mistaken, that is around 6:30 in the evening yata kung hindi ko nagkamali. So 5:30 pa lang pala itong si Kibuloy nakuha na po ng ating otoridad mga kabayan. 5:30 pa lang po. Kaya nga talagang nagbubunyi sila, happy, nagpraising, nakipag-appear pa nga sila sa ating kapulisan mga kabayan sa selfie kasi daw tagumpay daw ang kanilang ginagawa na pag-pray nila sa kanilang Diyos-Diyosan sa kanilang mga panawagan sa ating gobyerno na sana daw lalabas na at saka lumayas daw yung ating kapulisan dyan po sa loob po ng KOGC compound. Pero ito po ang ipakita muna natin po itong vlog po ni Jay Guevara na gamit niya yung account po ni Banat Bay mga kabayan at para meron tayong ebidensya na sabi nila nung una fake news daw. Nung meron na pong kumalat na balita na si Kibuloy ay nahuli na kasi nga 'di ba nag-post po itong si Abalos mga kabayan. Nag-post po siya doon sa kanyang Facebook account. At may kasama pa nga 'yon after po sa kanyang second na post mga kabayan, may kasama na pong picture. Nandun po itong si Kibuloy, nandun po ang kanyang attorney na si Torion at saka yung isang kasama nila mga kabayan, yung ISAF o isang sundalo. So ito kagad po ang kanilang ipinapakalat na balita na fake news na mga kabayan. For more details, let's watch this. Hindi ko ba kayo makausap? May fake news kasi. Okay. Ay, ito si Mamo. Wala akong nahuli. Ano daw? Meron silang siguro kasi pwedeng lumang picture yun pero hindi ako nakuha. Ikaw nakuha. Wala naman, hindi naman sila nakapasok. Yan na-confirm po, hindi po sila nakapasok. Fake news po yun, walang nahuhuli dito. Walang nahuli, hindi nahuli dito si Pastor at wala dito si Pastor. Wala akong ganun. Wala, kamis. Ayan mismong SMNI News po yung kinausap natin. Siguro, hindi na kinaya talaga din ng mga leader dito. Bakit Fake news na makabayan. According daw sa SMNI na membro or mga anchors nila. Fake news daw? Bakit magiging fake news? So yan, mismo pong si Abalos ang nagpost po sa kanyang Facebook account na nahuli na itong si Kibuloy. Hindi kasi nila alam mga kabayan. Kasi nga itong si Kibuloy, according po sa kumakalat ngayon na mga balita-balita, itong si Kibuloy, doon pala ito nasa kote
sa area po ng kanyang hangar, sa private hangar mga kababayan. Yung kanyang private hangar, malapit ho yun sa Davao Airports. So hindi alam siguro ni Kibuloy na meron po nagtambay doon ng mga sundalo, mga ISAF, kasi nga si Kibuloy, siguro, di ba siya po yung nagtago-tago, siguro na-stress na, kulang na sa tulog, kasi nga sino ba ditong makatulog na marami pong nakapalibot na mga PNP na siya po'y hinanap dito mga kababayan. 24 hours po ang ginagawa po ng ating PNP sa paghalughog at sa paghanap po dito kay Kibuloy. Sino man ang makatulog niya mga kababayan. Kasi nga si Kibuloy, nakita ko merong balita, sinabi po ni Jen Fajardo mga kababayan, ang spokesperson po ng PNP, so nung kinunan ho ito ng medical check-up, mataas daw ang BP ni Kibuloy. Pati po ang kanilang mga kasama mga kababayan. Mataas ang BP, nagsakit-sakitan kaagad. Siguro totoo talaga na mataas po ang kanyang BP kasi nga sila po'y stress na po mga kababayan. Sino ba hindi ma-stress niyan? Kasi nga di ba nag-decide po si Torre, naalala ba natin, yung doon po sa hearing, after po ng hearing mga kababayan, di ba in-interview siya ng mga media. Pati nga nandun po yung taga-SMNI mga kababayan, na itong taga-SMNI, sinupalpal talaga ni Torre. Kasi si Torre, sabi niya, nag-decide siya na babalikan talaga niya yung QOGC. Sabi niya, tomorrow ba daw? Nagtanong sila kung tomorrow ba daw babalik doon sa QOGC compound para po mag-search na naman po dito kay Kibuloy. Sabi niya ngayong gabi. At decide po niya at saka ang plano po ni Torre Makabayan, magdalan ho siya. I think mga 4,000 ba yung dinagdag Makabayan? 4,000 ba o 6,000 po yung dumating ang ni-request po ni Torre dito sa ating kapulisan. So merong dumating Makabayan. At saka sabi rin po ni Torre, at malamang sa malamang doon po ito natakot si Kibuloy kasi nga 'di ba binigyan ho siya dito ng ultimatum. Binigyan ho siya ng ultimatum po ng ating PNP within 24 hours kapag hindi daw lalabas itong si Kibuloy, well, mapapilitan talaga sila na meron silang papasukin po na isang bahagi na building mga kababayan na hindi po yun napasok. Hindi pa po nila napasok. Bakit? Kasi sila po'y hinaharangan lagi ng mga membro ni Kibuloy every time na pupunta na sila doon po sa gusali na yon. Kaya nga nag-request po itong si Torre ng karagdagan po na 6,000 po ng mga kapulisan. Tsaka nang dumating ni Makabayan, doon na po nakapag-decide itong si Kibuloy at saka lumabas na doon. So malamang sa malamang, pupunta sila doon sa private hangar, doon po sila nakita po ng ating kasundaluhan. Siguro meron silang plano na tatakas Makabayan. May plano ho silang tatakas. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong pahayag ni Jen Fajardo nung dumating na po si Kibuloy doon sa airbase Makabayan. At saka after that, 'di ba, hinan-over na kaagad doon sa PNP sa Krami. So ipakita ko muna sa inyo, iparinig ko muna sa inyo itong sinabi po ni Jen Fajardo. For more details, let's watch this. Bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po, tayo lumapag. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot. At natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po.
Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Opo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodia Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina nag-24 hours ultimatum po na nabagay na kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, so in particular sila ma'am nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong naisampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po bang- underground ma'am, wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan-saan po silang kwarto po, ma-engineer, but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Okay, so hindi po ni-reveal ni Lieutenant Colonel Jean Fajardo Makabayan kung saan po ito nila nakita itong grupo po nila ni Kibuloy. Pero kung pupuntahan natin yung mga post doon sa Twitter, doon ay post po sa ating mga kilala po ng mga vlogger, mga influencers na nag-post doon sa Facebook Makabayan, may kumalat kasi na balita na doon talaga ito, nasa kote si Kibuloy, doon mismo po sa private hangar Makabayan. Doon po daw mismo sa private hangar. Yun po mga kumakalat ngayon na mga balita-balita. Ngayon, hindi ang sabi kasi na ng grupo po ni Kibuloy Makabayan, kaya mga vlogger, mga anchors, mga membro na kusadang sumuko si Kibuloy. Tingnan nyo ang word na ginamit nila, kusadang sumuko si Kibuloy. May pagkakaiba doon. Si Kibuloy hindi po kusang sumuko, kundi si Kibuloy natakot ho dito sa ultimatum na ibinigay po ng ating PNP na kapag hindi siya susuko Makabayan, sila po ay susugurin doon po sa isang gusali na hindi pa po nila napasok. So kaya nga itong information na to na nakaabot sa atin na sila po'y lumayas doon sa gusali niyon at pupunta daw doon directly sa private hangar. So siguro baka nakita nila na marami po mga kapulisan nandun at saka or yung mga kasundaluhan na nandun na naka-destino or naka-base doon, nagbabantay. So sila po'y no choice.
Kasi according rin po sa ating information na kaabot sa atin, na iba na pala talaga ang pakiramdam ni Kibuloy mga kabayan. Iba na po ang pakiramdam ni Kibuloy. Not feeling well, tumaas na po ang kanyang blood pressure at talagang siya po ay hindi na po maganda ang kanyang estado mga kabayan. Siguro nagkakasakit na kasi nga sa pagtatago dito, nagkipagpatintero, doon po sa kapulisan natin. Kasi nga yung pinagtaguan po ni Kibuloy mga kabayan, di ba marami pong mga kwarto-kwarto doon, marami pong mga hidden doors, mga secret doors kung saan po iyon makakarating. Kaya nahirapan silang hanapin itong si Kibuloy. At ang dami pa mga obstruction mga kabayan, yung mga ginagawa itong pag-resist po ng kanilang mga membro, yung binabantayan sila, sinasamahan sila lagi, kaya nga hindi po makapurma dito ating kapulisan. Kaya siguro itong si Kibuloy doon na pupunta sa private hangar niya kasi ang private hangar mga kabayan malapit ho yun sa Davao City Airport. At saka may plano siguro itong si Kibuloy na lalayas na. Pero sila po'y nakita mga kabayan. Kaya no choice sila, sumuko na lang. Pero ulitin ho natin, ang word na ginamit nila, hindi po kusang sumuko si Kibuloy, kundi no choice siya, doon siya nakita po sa private hangar mga kabayan. Okay? Ngayon, ang month of September mga kabayan, ang daming pasabog, no? Di ba? Berna, September, talagang napakaaga po ng ating gift mga kabayan. So, basta ba ang gift natin? December yun eh. Napaaga po ating gift. Dahil po, siyempre si Alice Goo, nakuha na po ng ating otoridad. Ito pong si Kibuloy mga kabayan, nakuha rin po ng ating otoridad. So, good job po sa PNP at saka sa AFP. So, dapat ho natin silang palapakan mga kabayan for the job well done at saka maganda po ang kanilang pag-execute po ng kanilang operasyon. Good job po and hats and dito sa ating otoridad. Mga kabayan ko, nasaan na ba? Parang nasaan na ngayon yung nagsabi na wala daw si Kibuloy dyan sa loob po ng QOGC? Nasaan na ngayon? Di ba? Mga haters, mga anti-Marcos, mga DBS, sila po saka membro po ni Kibuloy mga kabayan, sinasabi nila na wala daw si Kibuloy dyan po sa loob po ng QOGC. At hindi daw, sabi nila, hindi daw nahuli si Kibuloy dyan po sa loob po ng QOGC compound. Hindi ba kasama sa compound ang private hangar? Hindi ba kasama sa 30 hectares po na property ni Kibuloy daw mga kabayan? Hindi ba kasama ang private hangar doon? So ibig sabihin, kasama po sa compound sa QOGC ang private hangar. Pero gusto lang iginigit mga kabayan, wala daw sa loob itong si Kibuloy sa QOGC nahuli or sumuko. Bakit? Kasi ngayon pinagtakpan nila yung sinabi po ni Sara Duterte na wala daw dyan sa loob po ng compound itong si Kibuloy, kundi nasa ibang bansa na makabayan o sa ibang lugar. Sabi pa nga niya nung last, nasa langit na daw si Kibuloy. Nasa langit daw. So maraming natatanong, ito bang sinabi ni Sara Makabayan kung saan dinivert nila yung information or gusto lang ma-divert po yung attention ng ating kapulisan or ng ating mga kababayan na gusto lang ipasok sa mga kaisipan po ng ating otoridad na wala si Kibuloy dyan sa loob po ng compound? Hindi kaya yan po yung obstruction of justice mga kababayan? Tama ba Sir Ivan? Hindi ba yan mapapasok po as obstruction of justice ang ginawa po ni Sara Duterte? Kasi meron kasing lumabas ngayon ng mga balita. Hindi ba daw itong si Sara Duterte, baka daw kakasuhan rin po mga kababayan. Baka rin po daw kakasuhan. Kasi nga di ba siya po magsabi na wala daw si Kibuloy dyan po sa loob po ng compound. Napahiya ngayon ang grupo na mga Duterte Crones. Nakatawa naman eh. Tsaka ito po si Bato mga kababayan. So tama talaga ating analysis dito na itong ginawa po ni Bato na isinagawa niya dito na hearing, yan po yung waste of time talaga, yung muro-muro hearing na yon. Sabi pa nga ng mga alipuris ni Kibuloy na waste of time and waste of money daw ang ginagawa po na operasyon ng ating kapulisan dyan po sa loob daw ng QOGC mga kababayan. May mga nagsabi niya na waste of money daw yan ang ginagawa nating kapulisan. Waste of money ba? Kasi nga milyones daw ang ginasto ng ating gobyerno para daw sa paghanap dito ng isang wanted, isang fugitive dan po sa QOGC mga kababayan. Para sa akin, hindi po waste of time. Hindi po waste of money, kundi tama talaga ang kanilang effort mga kababayan. Talagang maganda po ang effort na ginawa dito ng ating kapulisan kasi hindi sila umatras. Hindi sila umatras dito sa paghahanap po ni Kibuloy dyan po sa loob po ng QOGC. Kasi nga sila ay may trust dito sa kanilang asset o sa kanilang informant mga kababayan. Talagang meron silang trust dito sa kanilang informant kasi ang kanilang asset, membro rin po ng QOGC. Paano nalaman?
Unang-una makabayan, paano nalaman po ng ating kapulisan? Paano nalaman po ni General Torre na nandyan talaga ito si Kibuloy sa loob po ng compound? Ibig sabihin, meron talaga mga assets, meron talaga mga informants na nandyan po sa loob. Kaya itong si Torre, talagang confident siya na sinabi niya, nandyan lang talaga sa loob po ito si Kibuloy kasi lagi lang nakikita makabayan. Or baka nga, ang kanilang asset, ang kanilang informant ay lagi pong nakasama ni Kibuloy makabayan. Kaya alam na alam nila kung saan ito hahanapin, di ba? So good job po sa ating kapulisan. Saka good job po doon kay Arlen Stone makabayan. Kasi si Arlen Stone, isa rin po siya dito sa nagbibigay po ng information sa ating kapulisan kasi yung mga kasama niya, mga kaibigan niya, yung mga informant, yung mga asset na nandyan po sa loob ng KOGC. Ang ibig sabihin, trinidor dito itong si Kibuloy dahil po sa 10 million pesos makabayan. Trinidor nila si Kibuloy. Or baka marami talagang galit po kay Kibuloy na mga membro niya. Maraming mga galit dyan kay Kibuloy sa kanyang trato na ipinakita doon sa ginawa niya doon sa kanyang mga membro makabayan. So yun po siguro galit kaya nagiging asset po ng PNP at saka ng ating pong otoridad makabayan. Okay? Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo, ito pong vlog po ni Mike Abe kasi binanata niya dito, ito pong si Bato de la Rosa makabayan. For more details, let's watch this. Kung maraming nagtataka, nagugulat, ako ganun din. Trabaho ba ng isang senador na ganito ang sasabihin in public? In public kasi public hearing ito, kanyang ginawa bilang chairman ng komite na nag-imbestiga dyan po sa compound ni Kibuloy sa Davao. Yung kanyang pagsasabi sa pulis na parang ang dating sinisisi ang pulis, pinapatigil ang pulis, at maging si Pangulong Marcos ay tinawagan niya ng pansin. Ito pakinggan nyo, talagang ang hindi ko rin maintindihan eh. Ano bang level na usapan ito? Ano bang level? Di ba senador ay member ng legislator? Iba ang trabaho ng senador kaysa sa presidente. Ang court order ay galing sa judicial body at warrant of arrest na pinatutupad lang ng pulis. Bakit kinakailangan pati ang ating Pangulo ay tawagan ng pansin at sabihan pang huwag sarado ang isip nyo, huwag yung isara ang utak nyo, parang ganun eh. Presidente ng Pilipinas sasabihan ng isang senador na katulad ni Bato, paano yun? Pakinggan nyo ito. I'm trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon, sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the KOJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President, please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Grabe, ano? So, yun ha? Senador po yan. Trabaho ba, inulit ko, trabaho ba ng senador magsalita ng gano'n? Di ba? Parang sinabi mo naman na walang ginagawa ang Pangulo. Hindi na nga pwedeng makialam ang Pangulo dyan dahil court order. Ikaw naman, senador, dati kang PNP chief. Baka noong mga panahong yun, nung kayo nakaupo, wala kayo nahuhuli. Kaya hindi mo alam kung paano ang pagpapatupad ng batas. Paulit-ulit na sinasabi ni General Torre, court order ito, warrant of arrest, hindi sila titigil, dapat nilang mahuli dahil yan ang trabaho niya. Bakit sinisilip mo yung walang tulog, walang kain, walang ligo? Trabaho ng pulis yan. Ang pulis at sundalo, pag may operation, talagang kasama yung sakripisyo. Walang uwian sa pamilya. Para lang ipatupad ang batas. Para lang sa bayan. Ganun ang ginagawa ni General Torre at kanyang mga tauhan. Ang dating parang nadidismaya ka sa gawa ng pulis para gusto mong bitawan yung ginagawa nila para lumuag. Para makawala yung Kingdom of Jesus Christ, makalaya si Kibuloy, ganun ba? Sandali.
Ibang level yan, ibang issue yan. So again, tinatanong ko lang naman, Senador, ikaw ay dating PNP chief, alam mo dapat at dapat matuwa ka dito sa tapang, paninindigan at seryosong trabaho ng mga pulis na dating tauhan mo. Dapat matuwa ka dyan dahil kahit walang liguan, walang tulugan, kahit na sobrang pagod, kahit binabastos ng mga membro ni Kibuloy, tuloy pa rin ang paghahanap. Dapat matuwa pa ka tayo dahil may pulis na seryoso. Eh bakit parang dismayado ka sa ginagawa ng pulis? Pagkatapos sasabihin mo pa at mananawagan ka sa Pangulo na huwag isara yung utak. Para bang gumising ka, Mr. President, tulungan mo itong mga ito. Teka muna. Walang magagawa ang presidente dyan. Hindi nila trabaho yan. Ang court lang ang pwedeng mag-recall sa galaw ng PNP. Pag binawi ng korte ang iniisong warrant of arrest, aalis ang pulis kasi wala na silang court order. Pero hanggat nandyan, buhay, malakas ang order ng korte, ipapatupad yan dapat ng pulis. Again, Senador Bato, dapat matuwa ka dahil yung mga dati mong tauhan ay may tapang at nagtatrabaho kahit pagod, kahit na anumang karasan ang naranasan nila. Eh bakit parang dismayado ka pa? Hindi ka ba bias yan? Nagtatanong lang. Hindi ka ba bias yan in favor of Kibuloy? Hindi ka ba bias yan in favor of Kingdom of Jesus Christ? Senador, nagtatanong lang po. Kasi viral na viral talaga sa social media ito pong iyong mga paliwanag at iyong ginawang public hearing. Parang sa tingin ko 90% ng mga viewers, hindi lang sa channel na ito, kahit sa ibang channel, dismayado sa'yo. Hindi masaya sa ginagawa mo. Actually, yung iba, galit pa sa'yo. Dahil ang dating mo ay parang pabor ka sa pugante, pabor ka sa mga humaharang sa court order, warrant of arrest. Malinaw naman sa video na ipinakita ng PNP, sila yung hinarangan, sila yung kinakapkapan ng mga member ni Kibuloy para hindi makarating doon sa target nilang area, bunker, tunnel o kwarto na dapat nilang hanapin para makita si Kibuloy. Ulit-ulit na rin sinabi ni General Torre, si Kibuloy ay nasa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Kaya gusto nilang hulihin dahil nandyan yan. Dahil nga lang po, 30 hectares, maraming bahay at building, eskwelahan, may mga tunnel, napakaraming kwarto, hindi talaga makita ng ganong kadali. Pero kitang-kita na yung mga kwarto, mga personal na gamit ni Kibuloy at maliliit na kwarto na may mga natutulog na mga batang babae. So ano ba yun? Yun ang sinasabi ni General Torre, ba't hindi yung paniwalaan? Eh, paano mo kung halimbawa, nag-pull out yung pulis sa pakiusap mo at sinunod sila? Halimbawa, sinunod ng PNP yung pakiusap mo. Mag-pull out muna yung pulis para bumalik sa normal. Sa tingin mo, kung nandiyan si Kibuloy, mananatili pa yun dyan? Siyempre, makakatakas yan. Tatakas yan. Malinaw na ayaw magpahuli. Dahil ayaw talagang lumabas, di ba? Gagawa ng paraan yan pagka may paraan. Eh, kung mag-pull out ang pulis, madali na tumakas yan. Di ba ganun kasimple lang yun? Kaya nga 24 na oras ang operasyon ng PNP ay para hindi sila matakasan, para kanilang mahuli. Kaya sana Senador Bato de la Rosa, nakakapagtaka, katakataka ng ang mga statement mo. Ulitin ko, hindi naman tayo nagmamagaling. Ikaw ay senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka senador lang ni Kibuloy at ng taga-Davao. Kaya sana maging maingat. Sana pang-national, sana hindi bias, sana ay pumarehas ka at huwag mong idamay ang Pangulong Marcos kasi walang kinalaman ang Pangulo dyan. Ang pulis ay sumunod lang sa korte. Yan po ang napakalinaw. So, any comment, reaksyon sa isong ito? Huwag tayong magsasawa. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, suportahan natin ang gobyerno at ang PNP. Hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy at para magkaroon ng trial, para lumabas ang totoo, katotohanan, kung siya ay may kinalaman o wala, huwag nating tigilan ito. Pag-usapan ng pag-usapan, nakakatulong yan. Ayaw niyan lumabas, pinahirapan niya mga otoridad. So tayo at kayo, tayo mga Pilipino, huwag din tayong tumigil ng kababantay dito sa pagpapatupad ng batas. Dahil kailangan ipakitang kahit sino may pananagutan. Yung accountability na kahit sino ma-influence ang tao,
bilyonaryong tao at yung pangkaraniwang tao, pantay-pantay lang yan dapat sa ating mga batas. Butata si Bato Makabayan. At sobrang naman talagang bias, Kuya Mike Abe, klarong-klaro naman talaga na super bias po ang ginawa na hearing nitong ni Senator Bato de la Rosa. At kasama niya ang kanyang mga kasamahan, yun yung mga DDS ng mga Tres Stooges, si Bongo, si Ruben at saka itong si Bato Makabayan. Yung Tres Stooges, napaka-bias po ang kanilang ginawa na hearing last Friday Makabayan. Kasi alam niyo po, ang point naman kasi doon, ang gusto lang mangyari doon sa hearing mga kabayan ay ipapatigil po ang operasyong ginagawa po sa pagmanhunt dito kay Quiboloy. Gusto niyang mapatigil mga kabayan. Bakit? Kasi alam na po ng mga DDS, alam na po ng mga senador po ni Quiboloy na malapit na pong mahuli itong si Quiboloy. Malapit na makabayan. Kaya nanawagan kaagad po itong si Atty. Torion kay Bato na makaroon po ng hearing. Pero yun po ay diversion tactics makabayan or delaying tactics ang kanilang ginagawa. Pero buti na lang, ito pong si General Torre, hindi napasindak, hindi po nagpatinig makabayan. Patuloy pa rin po siya sa kanyang operation kasi alam na alam po ni General Torre at malakas po ang kanilang ebidensya galing po sa kanilang informant na nandyan lang po si Quiboloy sa loob po ng compound makabayan. Diba? Dapat nga itong si Bato, dapat imbestigahan ito makabayan. Dapat imbestigahan. Kasi nga sa kanyang ginagawa, yung hearing na yan, malaki po ang ginasto dyan makabayan. Malaki po. Kaya hindi po waste of money ang ginagawa po ng ating kapulisan sa paghanap po ito kay Quiboloy, kundi ang waste of money yung isinagawang moro-moro na hearing. Ginawa po ng DDS o ginawa po ng senador ni Quiboloy makabayan. Yun po yung totoong waste of money. Ito pong nangyari ngayon. Diba, ito pong pagkakahuli dito kay Quiboloy makabayan, yan po yung malaking isda kasi yan eh. So ito po yung malaking sampal dito kay Digong. Kasi sa panahon po ni Digong makabayan, sa kanyang pamumuno po within 6 years, wala kasi silang nahuli po na malaking isda makabayan. Correct if I'm wrong, mga DBS. Wala pong nahuling malaking isda sa panahon po ni Digong. Nangyari lang ho yan sa panahon po ni PBM ng Marcos administration. Kasi itong si Quiboloy, malaking isda ho yan. Itong si Alice Goo, malaking isda rin po niya makabayan. So maraming nahuli sa panahon po ni PBM na mga malalaking isda. At yan po hindi nangyari sa panahon po ni Digong makabayan. Bakit kaya Sir Ivan? Kasi protektado nila yung mga malalaking isda makabayan. Napakinabangan kasi nila. At saka dahil po sila napahiya makabayan, so dahil po na nakumpirma nila na itong si Quiboloy ay nakuha po ng ating kapulisan, nag-post kagad itong si Glenn Chong. At sabi niya makabayan ni Glenn Chong, attention, protector of the people, sabi niya. To be fair, dapat ang susunod na arestuhin ay ang na nakatira sa Malacanang Palace. Yan ang sabi niya makabayan, ang dapat daw ang sunod daw arestuhin yung nandyan daw sa Malacanang Palace makabayan. Well, paano nila mahuhuli dyan sa Malacanang? Wala naman po sa Malacanang ang nasaan Sir Ivan? Nandun po sa Davao. Nandun po sa Davao ang isa nga ang kanilang papa daw, balita-balita ko, nakuma daw makabayan. O yung balita ko, nakaabot kay Sir Ivan, nakuma daw ang kanilang tatay. Napakuma-kuma na pala ngayon. Kasi nga alam mo dito, sino ang susunod? Sino sa tingin to ang isusunod makabayan? Well, ICC na. ICC pasok. Kasi meron pong balita, within this month daw, September makabayan, papasok rin po dito yung Interpol dyan po sa Pilipinas para po i-serve ang warrant of arrest. Ang ICC is coming makabayan. So, kaya nga ito siguro, itong si Digong nagpasakit-sakitan na ho ngayon. Nagpakuma-kuma daw makabayan na koma. So, sana dito kay Digong, wag mo nang magkasakit ng ganyan. Kasi marami ka po pong kay Digong, panawagan kay Digong. Dapat get well soon, eat well, drink well, at saka take your medicine kasi bawal hong magkakasakit. Kasi marami pa pong mga kasong ikaw pong kakaharapin. Okay?
nandyan po yung ICC, marami andyan po isang issue po ng Pugo. Kaya ang lahat na ngayon ng mga issue makabayan, doon talaga ito patungo kay Digong. Kaya gusto talaga nilang i-divert po ang issue makabayan. Gusto talaga nilang i-divert. Nakita ba natin si Hitad ng vlog niya kagabi makabayan? Bumalik po doon sa issue po ng fake video. Si Hitad bumalik po sa fake video na issue makabayan. Kasi according sa kanya, iginigit niya na authenticated to or authentic po daw yung video makabayan. Authentic daw yung video. Kasi ito daw kanyang ipinakita niya doon sa isang video editor experts at saka expert daw sa mga video or sa AI makabayan na yung video na yun ay authentic daw, isang totoong video. Wala namang sabi na piki yung video, pero totoo yung video. Pero piki po yung sinabi nila na yun po ay si PBB Makabayan. Nadihan ba natin itong si wala namang nagsasabi dito na piki yung video talaga yon. Pero ang naging piki dito at naging fake news ito nung sinabi nyo na yung sa video na yon ay si PBBM. Well, in fact, hindi yun si PBBM. Bakit? Kasi yun po ay isang gawa-gawa ng AI Makabayan. Gusto lang i-divert po ang issue Makabayan. At saka meron pa nga nag-post dito, nakakatawa talaga eh. The same pa rin po si Hitad Makabayan. Kasi di ba sinabi ko sa inyo na ang may-ari po ng account na to na political witch boy ay ito pong si Hitad. Well, in fact, talagang si Hitad Makabayan. Sabi niya, "Hi Kiboloy, can you say stop sa bongbong admin para matigil na sila?" Pero iba po ang nangyari kasi ang post na yung Makabayan, August 27. Sabi niya, "Hi Kiboloy, can you say stop sa bongbong admin para matigil na sila?" Pero iba po ang nangyari Makabayan, iba po ang pinatigil ito or pinapatigil ito, kundi ito pong si Kiboloy nahuli. Diba? Kung ano kasi ang mga ginagawa dito ng mga paninira, mga pangkukutsa dito sa ating gobyerno, kay BBM, sa ating pong kapulisan, kay General Torre, kay Sec Abalos, well, ito po'y bumabalik sa kanila Makabayan. Kaya ang nangyari po, na sinabi po ni Hitad na ipapastop na niya yung bangang admin, ang na-stop ngayon ang KOGC or si Kiboloy Makabayan. Nahuli na. Yan po yung malaking sampal kay Digong kasi si Kiboloy is a big fish. Malaking isda ho yung Makabayan at wala pong nahuling malaking isda sa panahon po ni Digong. Okay, iset muna natin. Nandyan po si Vidad, Wilma Jimenez Paulo, isyatari po natin si Aida Sinsuat, Severino Calob, nandyan po si Floripigo Mapang, Dave Gamer 101, Mila Valdez, Daldet Pasamonte, Hi to Chet Kines, kasama rin po natin si Josephine Abiba, Bert Leroy, Ding Cristina Sordilla, Edmond Ramos, Ayen Navarro, nandiyan po si Prociso Lising, Margarita Boses, Esedro Mendoza from Lopez, Quezon, hi to Esmer Bacolod, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Erlinda Tamura, Angelita Holsanger, Ashen, hi to Romeo Caro Gigato Jr., nandiyan rin po si J. Manguera from Plaridel, Bulacan. Hi to Jemson, kay Jem, kay Jeriel Arjen from Mandawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Dioselin David, Monet Borromeo, Jelen Cason, and hi to Joshua Mark Gregory Agong from Africa. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Arlen Stone. For more details, let's watch this. Ayan ha, confirm na yan from the PNP na nasa kustodiya na nga itong fugitive na matagal ding nagtatago, no? Itong si Kibuloy, grabe, napaka-wise talaga nitong Kibuloy na ito. No, yung kwarto niya, guys, nilipat doon sa sa GMC. 'Di ba doon nangyari yung mga after na lumabas ako diyan, no? At after na build yung GMC building na sabi ni Torion, yan ay paaralan. Diyan yung mga estudyante kailangan matuto at diyan nila brainwash yung mga estudyante diyan sa GMC na yan. It's a crime scene yung lugar na yan kasi diyan nangyayari yung mga sa GMC na yan. So yung kwarto pala ni Kibuloy ay nilipat doon sa Bible School after nung investigation. Naalala niyo guys nung naging lumabas yung wanted poster ni Kibuloy galing dito sa US.
marami ang binago nila diyan sa sa loob ng compound ni Kibuloy. Yung kwarto niya at kwarto ni Stephanie na may lagusan diyan sa sa GMC at kwarto ng mga Ukrainians, no, na may mga lagusan papunta sa mga kwarto niya, iniba. So ngayon, binalik ni Kibuloy yung kwarto niya doon sa dating Bible school, kung saan yung kwarto ko dati. No, magkatabi kasi kami ni Kibuloy ng kwarto nung pastoral tayo nung 90s, no. Kasi yun yung Bible school namin, yun yung pinakaunang building diyan sa loob ng kingdom compound after ma-build yung old cathedral namin. So yung kwarto ko, yung ganito kasi yung sitwasyon diyan sa Bible school. Meron pong lobby diyan sa gitna mismo ng Bible school. Tapos second floor, 2 floor kasi yan. Diyan sa lobby, merong hagdan papunta ng second floor. Sa ilalim po ng hagdan yan, diyan ang kwarto ko. Ang kwarto ni Kibuloy ay unang kwarto after the lobby. No? Yan. So, kaya magkatabi yung yung kwarto namin. Tapos, yung next na kwarto ni Kibuloy, on the right side, ay kwarto ni Ing Salinas, kwarto ni Casey Dandan, ni Ingrid Canada, at kwarto ng mga, ng mga Kibuloy, tinatawag na body packs nung time na yon, nung nandoon ako. Kasi marami ding mga tawag nito, pamangkin yan si Kibuloy na nag-worker, o hindi talaga nag-work, parang nakitira doon sa loob. So yun yung status ng aming living nung time na yun. Pero pagkatapos ng na-build yung JMC, nilipat ni Kibuloy yung kwarto niya, at yung dating kwarto niya before ay naging kwarto ni Ingrid Canada. Ngayon pala, after ng investigation, after lumabas yung dito, yung wanted poster dito, according din sa ating source na galing din doon at naging isa na rin sa atin dito, sila yung nagdala ng mga information at mga drawing diyan sa compound. Nilipat at parang iniba yung mga kwarto. Kaya pala ayaw nila na papuntahin yung mga PNP doon sa Bible school. Kasi ang information naman galing sa amin, nasa nasa JMC. Kasi yun yung understanding namin, no? Kasi nga yung old Bible school wala na siya doon eh. Yung yung style ni lipat siya ng lugar kung saan yung bagong building. Pero yung pinaka-original talaga niyang room, pinaka-original niya, yung likod ng katedral. Yung likod ng katedral, yun yung pinaka-original niya. Kasi una yung katedral na-build, tapos yung Bible school. Ngayon pala, ay, tumawag na naman. Guys, kanina, tumawag dito, kaya kailangan kong putulin yung ating live para masagot kasi previously, nag-live ako kaninang umaga pagkagising ko, and I was very emotional. Nadala talaga ako ng damdamin ko, no. Ang dami kong nasabi na hindi ko dapat sabihin sa social media. At ang dami nating doon, siguro nasa 3,000 live viewers tayo nung tayo kanina, yung breaking news talaga. Pero kailangan kong i-delete yun kasi yun yung instruction sa atin. So kaya nag-live tayo uli. At ngayon, pangatlong live na to, pero sa natin, sa channel natin, pangalawa lang ito, no? Para sa update. So ngayon pala, kanina kasi sa title natin, hindi pa nakuha si Inteng Canada kasi si Inteng Canada ay nagtago, no? So ang nakuha lang nila kanina, si Kibuloy, si Ingrid Canada, si Sylvia Simanes at si Jacqueline Roy. So we were concerned kasi hindi maganda yung sitwasyon kung si Inteng Canada ay magtatago tapos ganito yung nangyayari ngayon. It's a collaboration of the AFP at PNP. It's possible na magiging siya, no? So ayaw naman nating mangyari yun kasi si Inteng Canada ay may pamilya, may mga anak, may mga kapatid.
No, kaya ang ano ko sana dito, ang purpose ko dito ay manawagan. Pero na-confirm po natin no sa news na kasama nila si Inting Canada. Kaya we are happy. So anyway guys, balik tayo doon sa story no na nahirapan yung ating mga PNP. Totoo na may tunnel no. Totoo po na may tunnel diyan sa loob ng compound ni Kibuloy. May mga pictures, may mga videos po tayo doon. At ipapalabas ko po yan dito. Hindi po natin alam, hindi po natin confirm kung yung lahat ng tunnel, yung mga location po na binigay natin dito sa social media na possible na entrance ng tunnel ay napuntahan na po ng ating PNP. Pero pagdating po nila doon ay ano po yun, tawag nito, hindi talaga yung tunay na bunker, nahirapan po silang hanapin yun. Ang na-locate po doon, yung lagusan, yung tunnel na dadaanan ng mga sasakyan. No, yun yung napuntahan nila. Pero yung bunker talaga, I'm not sure kung nakarating sila doon. So, yun po yung nangyari. So, antayin na lang natin kung ano yung update galing sa PNP pagdating diyan kung natumbok nila yung bunker, yung tunnel natumbok kasi 'di ba nagbigay tayo ng mga spot, saka meron tayong mga help, mga talents, mga resources na pinadala din doon para makatulong, no? So, natumbok nila yon. However, si Kibuloy ay nasa ano lang, siguro hindi siya doon sa bunker kasi mahirapan siya doon. Sabi ko sa inyo, kung walang access papunta sa kwarto niya, mahirapan siya sa ano ba naman, sa lifestyle ni Kibuloy. Parang napakahirap na mag-stay doon sa ilalim forever, no? So, yun na ang nakita doon sa Bible School na andoon yung kwarto niya. Si General Torre ang nagsabi noon sa kanyang presko, no? At nandoon din yung mga kwarto ng iba pang mga pastoral. So, that means na nilipat ni Kibuloy doon sa dati niyang kwarto na kung saan yung mga kwarto namin before, no, na may lagos-lagusan lang din. So, doon bumalik si Kibuloy. Yung building kasi niyan, guys, yung tawag nito yung Bible School, dati, half niyan ay mga office ng administration, ng production. Pero ngayon, nilipat na nila yung admin office sa JMC. Tapos yung production, meron na silang sariling production building, no, yung SMNI. Kaya yung whole Bible School pala na yan ay ginawa ng mga kwarto ni Kibuloy at ng mga pastorals, ng mga young girls, no, at sa ibang mga administrator. So ganun pala ang naging sitwasyon. Kaya nahirapan yung ating PNP kasi hindi sila pinapapasok sa lugar na yan. At nag-ano nga kami habang nag-uusap, no, kami, they are curious bakit kapag lumalapit sila diyan sa Bible School, parang allergic yung mga worker, bigla na lang merong mag-collapse. Kasi hinaharang sila eh. Hinaharang sila kapag nasa Bible School area na kung saan. Kasi sabi diyan kayo pumunta. So, yun nila, pagdating doon, no, barkada kaagad, barricade kaagad yung mga workers ni Kibuloy, guys. Tapos bigla na lang may makulaps. Biglang may makulaps. Tapos pagka auhatin ng mga PNP natin at ilagay sa ambulance, ay tumatayo. Tumatayo. Ayokong sumama. Mga siraulo talaga tong mga kampo ni Kibuloy. Ang dami nilang, kaya yung si General Torre na yung si Carlo Cati worker na kunyari magko-collapse. Kasi nga talagang susugurin nila yung Bible School. Yun pala, diyan pala nagtatago sila sa Bible School. Saka yung mga babae na natutulog daw at 6 o'clock in the evening, it's very impossible.
Impossible kasi like for me, I was there at alam ko ang style doon, ang lifestyle doon, it's impossible na matutulog ka ng 6 o'clock. Kasi ang pinakamaagang tulugan dyan sa loob ng compound ni Kibuloy ay 11 o'clock in the evening, no? Yan yung pinakamaaga. Kasi at 10 o'clock, mag-ano pa kami yan mag-devotional, tapos may mga picking meetings, may mga kung anong chichip o ritsip pa dyan, no? Kaya at 6 o'clock na natutulog, it's impossible. Either natutulog o nagtutulog-tulugan para kasi may tinatago sila doon. So, yun lang yun. Kaya maraming salamat kay General Torre again for executing this properly. Okay, so kasama rin po natin ngayong araw si Ruben Basinga Salindong, nandiyan rin po si Otelo Lem Diesto, Gaiselda Langbat, Alicia Leak, nandiyan rin po si Mernab Borromeo, Baby Macdoms Nunamod, Bambi Garcia, Lods Lahara, Boboy Elmido Costin Sadugyo, isa rin po natin si Nonske Pasamonte, Elsa Hoffman, Victor Robin, Nida H. Haka, nandiyan po si Wing Salvatierra, Apple Nash, William Esteban Verdugo, Mary Red, nandiyan po si Janet D. Narvaez, and Haitsu Marilud Bidnare. Okay, so mga kababayan ko, thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa ating comment section na hindi ko na-shout out. Thank you so much. So hopefully sa ating next po na vlog, ma-shout out ko na po kayong lahat mga kababayan. Okay, so anyways, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami sa masundan ang daan Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.